Amen. Ayan. Ayun, sige, bago pala ilabas yon. Ano nga ba? Ay, hindi, ilabas na pala. Labas niyo na yung title nung yung title nga natin na pag-aaralan nga po ngayon. Ayan, yung nakalagay po dyan, Greater Anointing for Greater Evangelism. Kasi naisip ko nga po, di ba? Sabi nga po, na kapag daw po ang isang tao, kunwari, kapag daw ikaw, bilang estudyante, kapag daw po ba nag-aim ka na magkaroon ka ng top, mag-aano ka ba, yung parang pepetiks-petiks ka ba, o kaya, absent ka pa. Di ba sabi nga po doon, hindi naman daw po nagugulat yung mga teacher na kapag kunwari dumating na yung end ng class, di ba? Yung kung sino pa yung laging absent, sino pa yung laging bagsak, di ba? Siya yung top. Kundi sabi doon, yung sinasabi kasi dito na greater anointing, yung kung saan alam mong merong greater na ipapagawa sa iyo si Lord, kaya meron ka ring greater na gagawin. Yung naalala niyo po ba yung sinasabi sa Bible nga rin na yung much is given, much is required. Na kung alam nga po natin na gaganap pala tayo, alam natin na may gagawin tayo para sa Panginoon, di ba? Dapat ina-expect din ni Lord na meron ka ring something great na gagawin para sa Kanya. Kung nga po, di ba yung tinuturo sa atin dito sa church na kapag tatayo tayo ng pulpito, gaganap tayo dyan, di ba? Sabi, ano yung mga mas marami mong nagawa bago ka maglingkod sa Panginoon o gumanap? Ayan ba yung maraming tambay sa labas o kung anumang bagay o yung mas marami nga daw pong paglapit o sabi nga pagkilos na para sa Panginoon o sabi nga yung panalangin tsaka personal mong prayer or time kay Lord. Kaya nga po dito sa Greater Anointing for Greater Evangelism, di naman po lingid sa kaalaman ng bawat isa na mag-10 years na nga po tayo, di ba? Parang tayo lagi, we are expecting sana na, Lord, habang tumatagal kami, ganun din po ba yung prayer nyo? Yung parang yung laging pinag-pray na, Lord, habang tumatagal po kami, nadagdagan kami, at the same time, di ba, na lumalalim kami sa pagkakilala namin sa iyo. Tapos sabi nga rin po dito na itong yung greater anointing para daw po to sa mga taong ibibigay ito ni Lord para dun sa mga taong meron ding greater na gustong gawin para sa Panginoon. Kaya kung ikaw mismo may gusto kang gawin para kay Lord, you will receive the greater anointing. Pero sabi nga, pero kung hindi, syempre wala ka ring mare-receive. At sabi nga po dito, ano ba yung anointing? What is anointing? Ayan, nakalagay nga po dyan, di ba, ng malaking malaki. At sabi nga nakalagay dyan ay the fire of God. God. Or yung sinasabi nga, power of God. Ayan, ibig sabihin ng anointing, ito po ang kapangyarihan ng Diyos. Ito po yung bagay na kung saan magugulat ka na bakit ko nagagawa tong bagay na ito. Ibig sabihin, si Lord yung kumilos. Kaya nga di ba we are praying, Lord, anoint mo po kami. Kasi ang katotohanan, di ba, tayong lahat, alam natin yung weaknesses natin. Pero thank you kay Lord kasi siya, strong siya, di ba? Tsaka si Lord, powerful po siya. At sabi nga rin po dito, ang anointing nga po, di ba, ito yung bagay na kung saan, yung sabi nga, you can do extraordinary. Na kung saan yung bagay na hindi mo talaga alam na, hindi mo to kayang gawin sa normal na araw, hindi mo talaga siya kayang gawin kung ikaw lang. Tapos sabi nga rin po dito, it can perform miracle. Yung mga sinasabi nga ang himala, di ba? Na niyo ba yun? Narinig niyo na ba yun? Yung kaya nga dati, di ba, sa mga sa Bible, talagang kilala si Jesus. Bakit? Kasi nga, gumagawa siya ng mga miracles, signs and wonders, di ba? Na kung saan, hindi kayang gawin ng tao yon. Kaya sinasabi, di ba, dun sa Bible, na sinasabi na, hindi lang to basta tao. Diyos lang ang may kayang gumawa ng bagay na to. At sabi rin po dito, it is beyond that you can never think or imagine. Na kung saan, ayun po yung anointing. At the same time, ang anointing din po, sabi dito, it is not for fame. Ang katotohanan, di ba, marami tayong mga nakikita o naririnig na preacher na, kung yung preacher nga ng healing, di ba? Dahil nga na mali yung gamit niya sa bagay na hindi niya alam yung pinaka-purpose na nangyari. Sabi doon, nagamit niya lang yung for fame, for sabi nga the position, money, or to get control. At sabi din, or to satisfy their pride or ego. Pero sabi doon, it is not the anointing. Ang anointing ng Diyos, sabi doon, ay para sa kaluluwalhati ng Panginoon sa kanya mismo. Kaya nga po sa Acts 8:9-23, ito po yung story ni Simon. Ayan, the sorcerer, ano man yung title ng o magician, na ito ang si Simon. Sabi sa Bible, pag binasa niyo po siya sa Acts 8:9-23, mababasa niyo doon na sabi doon si Simon, hinahangaan siya ng mga tao doon. Kilala siya, tsaka sikat nga po si Simon. Bakit? Dahil isa siyang sorcerer, isa siyang manghuhula
Di ba tayo, nung hindi pa tayo Kristiyano, di ba? Amaze na amaze tayo na, ang galing naman ito, nahulaan niya future natin. O future mo, kung ikaw man yung nagpahula, di ba? Tapos sabi doon, pero itong si Simon, dumating yung panahon na si Philip, nag-share ng word of God doon sa Samaria. At siya, nandun din siya at nakikinig. Sabi po sa Bible, siya rin po ay naniwala. Kaya yun, dahil naniwala siya, napasama siya sa mga disciple. Kila Philip. At sa pagsama niya nga po doon, natunghayan niya o nasaksihan niya yung mga disciple na to, sabi po diyan, yung sa Acts 8:18, yung sabi diyan, and when Simon saw that through laying on of the apostles' hands, the Holy Ghost was given, he offered them money. Nakita niya kasi na ang galing, napapagaling nila yung mga tao, tapos nakakagawa sila ng mga kakaibang bagay. Kaya alam niyo, sabi niya, bibigyan ko kayo ng pera, basta, sabihin nyo lang sa akin, o bigyan nyo ako ng kapangyarihan na meron kayo. Pero anong sinabi sa kanya ng mga apostol na yon, di ba? Ang sabi sa kanya, maling-mali yung hinihiling niya, kasi hindi yon mangyayari, at hindi nabibili ng pera yung power na binigay ni Lord sa mga disciple na pong yon. Kaya sabi nga po dito, si Simon nga po, ayan, na magician, sabi diyan, he covet, sabi diyan, the anointing. Na kung saan, gusto ko din yan, talagang niyanasa niya rin. At sabi niya kasi, he said that it is the real power, and when he saw it, he want it. Na kung saan nakita niya yun, gustong-gusto niya. Pero sabi doon, tayo mga tao, ganun tayo, di ba? Parang amaze na amaze tayo, ang galing naman ng taong to, ang galing naman ang galing naman niya tumugtog, ang galing naman niya kumanta. Parang nung kailan nga po, hindi pala kailan, kahapon ba yon? Dito sabi ko sa mga nag-practice ng theater ng mga youth, sabi ko sa kanila, yung mga ginagawa niyo pag-practice, kahit ang galing-galing niyo talaga umarte, parang ako naman talaga, galing naman talaga ako, maiiyak na nga sana ako Pero joke lang. Pero ayun nga, pero sabi ko sa kanila, kahit gaano kayo kagaling umarte, pero kung wala yung anointing, kung wala yung pagkilos ng Panginoon, ng Diyos sa buhay niyo, yung mga taong manunood doon, kasi talagang kakaiba yun, sabihin ko na ba? Hindi, joke lang. Talagang kakaiba yun, parang, sinasabi ko sa kanila, sinasabi din sa kanila talaga ni Raven na talagang yun, yung sabi nga talagang mangungusap sa mga tao. Pero kailangan natin ng kapangyarihan ng Diyos. Kailangan nating mag-pray, kailangan nating hayaan ng Diyos na kumilos. Kasi it is not by our might, nor by our power, kundi sabi po, sa tulong lang ng banal na Espiritu. Kaya nga po, sabi dito, ito po yung, sa una po muna tayo, ito po yung secret for greater anointing. Ayan, sa buhay po yan ni Elisha. Diba dito po natin mababasa yung sabi ni Elijah sa kanya, diba, ano bang gusto mo? What do you want from me? Hindi, joke lang. Anong gusto mo? Diba, ang sabi niya? Sabi niya, I want the double portion of your anointing. Na kung saan sinabi niya pa nga doon, kukwento ko po yan sa inyo, diba, na itong kwento na itong si Elisha, at Elijah, si Elisha po yung successor ni Elijah. Ayan, sa Elijah nga po, kukunin na siya ni Lord. Ayan, nasakay na siya sa chariots of fire. Na kung sa ayan nga po, nung araw na yon, kaya ang nangyari dyan sa kwento na yan, sumusunod nga po itong si Elisha. Tapos, itong si Elisha, sabi ni Elijah sa kanya, stay here, tarry here. Ayan, sabi sa Bible ko, sabi mo, stay ka na dyan, manatili ka na dyan, kasi makikipagmitaw kay Lord sa Bethel. Tapos sabi ni Elisha, sabi niya, as the Lord lives, and as your soul liveth, sabi niya dyan, I will not leave you. Sabi niya, hindi kita iiwan, sasama ako sa iyo, saan ka man magpunta. Sa kakulitan nitong ni Elisha, sinama siya, di ba? Tapos, habang naglalakad nga sila, di ba, meron daw, mga sons of prophets doon. Tapos kinausap sa Elisha, sabi niya, alam mo ba na yung master mo, mawawala na yan, kukunin na yan ni Lord. Ayan. Tapos sabi ni Elijah, I know, so hold your peace. So, ka lang, pumayapa ka lang dyan. Alam ko yon. At alam niyo ba, sa tatlong senaryo na yon, mula sa pagpunta ng Bethel, pagpunta ng Jericho, tsaka yung salas nga po yung Jordan, doon na nagtanong itong si Elijah. Anong sabi niya? Ba't ang kulit mo? Hindi, joke lang. Ang sabi niya, ano bang gusto mo? Diba? Ang sabi sa kanya, I want a double portion of your anointing. Sabi nga dun sa Bible, diba? You are asking a hard thing. Ang katotohanan, humihingi siya ng napakahirap na bagay. Sa atin, diba, akala lang natin yung bagay na, yung kapuspusan ng Banal Espiritu, ibibigay niya po yun, diba? Saan? Sa mga alam ni Lord na willing vessel talaga, sa alam ni Lord na talagang gagamitin yun para sa glory niya. At sabi ni Elijah nung time na yun,
napakabigat o napakahirap na bagay. Pero sabi niya, subalit, kapag nakita nga daw siya, di ba, na kinuha siya ng chariots of fire, di ba, ano daw mangyayari? Mangyayari yun sa buhay niya. Kaya nga po nakita natin yung power, di ba, na kung saan si Elijah naging powerful, sabi na pagdating kay Elisha, di ba, mas na doble yung mga ginawa niya. Kaya po sa buhay ni Elisha, meron po tayong matututunan. Number one, syempre, sabi po dyan, Elisha was faithful. Bakit po faithful? Kasi kung tutuusin, aalis na nga, di ba? Sabi, aalis na nga si Elijah. Di ba may mga nagdadrama minsan na, aalis na nga, bahala na nga, hindi ko na nga yung papansinin. Pero anong ginawa ni Elisha? Sinundan niya pa rin, di ba? As in, hanggang makita niya to, na nawala sa paningin niya, di ba? Hanggang masabi niyang, Ama, di ba? Sabi niya, why thou hast forsaken me? Sinabi niya yun, di ba? Nung salas nung nawala na si Elijah. Nasaan na siya yan? Kaya sabi po doon, di ba? Itong si Elijah, si Elisha, alam niyo po ba, naging faithful siya. Kutuusin, hindi pa naman niya nararanasan yung katulad ng mga ginawa ni Elijah na gumawa ng mga miracle, di ba? Nung pinarami yung sa widow's oil, di ba? Tapos yung binuhay yung batang namatay na, di ba? Or yung anak nun. Tapos sabi rin dito, hindi pa rin talaga ni Elisha naranasan yung mga power, yung great na power na ginagawa ni Elijah through sa buhay niya sa tulong ng banal na spirito. Pero sabi doon, naging tapat po itong si Elisha. Hindi niya pa nakikita lahat ng bagay na yon, hindi niya pa nakikita sa sarili niya, pero sabi doon, naging tapat siya. Kaya nga po ang matutunan natin sa bagay na ito nga pong nasa Luke 19:12-26. Naalala niyo po yung kwento niyan, yung sa parable ng talents, di ba? Anong sabi doon? Yung sa parable na yun, di ba, binigyan sila ng mga talento, yung dalawa doon, di ba, talagang kinalakal, pinagamit sa Panginoon, talaga namang naging tapat sa Diyos, pero yung isa doon, di ba, anong ginawa niya, binaon niya lang. Yung nag-iisa niyang talent, hindi niya pinagamit sa Panginoon, at ano pong nangyari, sabi po doon, sabi nga dyan, yung maalala niyo na kung sino pa yung nag-iisang meron sa kanya, kukunin yun sa kanya. Pero sabi din kung sino yung meron, di ba, madaragdagan pa yung meron siya. At sinasabi nga rin po kasi dito na those who are faithful in little, sabi dyan, will accounted in more. Kaya nga po tayong lahat dito, matutunan natin na ang anointing talaga ng Diyos, yung power ni Lord, hindi yan ibibigay na, ay, kakasimba lang nito, andyan ay, ang powerful niya at saka ang anointed niya na talaga. Hindi yon. Sinasabi dito na tinitingnan pa ni Lord sa atin kung magiging tapat ba to hanggang sa wakas, hanggang sa huli, di ba? Hanggang sa lahat ng mga mangyari o sitwasyon ng buhay niya, magiging tapat ba to? Tapos hindi ko nga pong naaalala dito yung pagiging faithful, di ba? Na kapag sa mga pagtuturo, sa mga pagkakampus talaga, isa to sa mga, magiging dilema mo talaga, parang kung hindi mo to narinig na sinabing, tandaan nyo sinabi kasi ito nila pastor sa atin, di ba, dati na sa mga pag-care group, hindi laging marami yan. Hindi laging arami. Minsan, isa-isa lang yan. Di ba? Parang onti-onti lang yan. Pero sabi, maging tapat ka pa rin. Tapos yung laging pinapaalala sa atin, di ba, na si Pastora Det, di ba, yung pagsa-Sunday school, di ba, kahit ilan lang daw, kahit 3 yun. Kung ano yung same na power, na lakas ng boses, courage, yung happiness, di ba, yung joy na pagtuturo niya, nung marami yung mga tinuturuan niya, same thing din nung tinuturuan niya ng ilan lang. Parang ako lagi ko rin naaalala yun na parang iniisip ko nga na sinabi na to sa amin, kaya dapat maging yung tandaan natin na maging tapat lang tayo. Kaya dito sa church, di ba, ano talaga ang pinakakailangan, ang pinaka nakaka-amaze sa mga tao pag tingnan natin? Yung mga taong tapat. Ano man ang nangyari, ano mang season ng church, lumipat man, napunta man kung saan, pero andyan pa din sila. Ganun yung nangyari kay Elisha. Naging tapat siya, ano man yung mangyari sa buhay niya. At pangalawa, sabi nga po dito, Elijah's hunger and thirst. Tandaan natin, and tears. Hindi, joke lang. Minarin kasi akong nag-pray ng ganun. Pero sabi po dyan sa Matthew 5:6, Blessed are they that which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Na lahat po tayo, alam niyo po, sinasabi dyan na kung sino ang meron talagang hunger and thirst, kung sino yung gusto talaga ang Panginoon, sino yung nag-isik sa Kanya, alam niyo po ba, siya ang makaka-receive ng anointing. Sabi po dito, the more na nagkakaroon ka ng pagkagutom, pagkauhaw, longing, talagang desire para sa Panginoon, siya yung makaka-receive ng bagay na to. Pero kung ikaw lang yung tao na normal lang sa'yo, ay, basa lang Bible, one verse a day, tapos puntan church, okay na yan, sa Sunday na ulit tayo magkita. Tapos, yung sinasabi nga rin ito, kahit nga sa worship, di ba, yung parang ang latoy-latoy ng pag-praise at saka pag-worship mo,
Parang kahapon nga ganun din yung nangyari. Parang, sabi ko, sige, late pa naman yung iba. Late pa naman sila, hindi joke lang. Wala pa naman yung iba, kaya pray muna kami, tapos, kanta muna. Tapos habang kumakanta nga kami rin kahapon, naisip ko parang basta sa loob-loob mo, parang di mo maramdaman yung pag-awit nila, kung mayroon ba silang longing sa Panginoon, kung talagang dinedeserve ba talaga nila. May mga umaawit, pero may mga ilan, pero ewan ko kung bakit ganun yung sinasabi sa akin ng Panginoon. Pero siguro, mas gusto niya sana 100% kumakanta kayo dyan, di ba? Tapos yung parang, kaya ni-remind ko sila, kaya hindi ko rin tinigilan. Naalala ko yung ginagawa ni Pastor na kapag papatay-patay yung mga talagang be alive. Ma-revive kayo yung mga ganong mga bagay. Kaya nag-thanks tsaka nag-pray talaga ako doon. Kaya ang nangyari nga, di ba, parang nung time na yun, bigla akong naisip na si Lord talaga, kumikilos siya sa mga tao na kung saan talagang kung hunger tsaka thirst ka talaga sa Kanya, kung talagang dinedesire mo si Lord talagang matatanggap mo yun. Kasi di ba nakaka-bless na isipan tsaka nakakatawang isipan na si Lord, hindi po siya madamot, di ba? Sabi nga, kapag lumapit tayo sa Panginoon, lalapit din siya sa atin. Kapag dinesire natin siya, di ba, talagang mararamdaman at mararanasan natin ang Panginoon nga po. Kaya nga po dyan sa sinasabi sa buhay ni Elisha na yan, na alam niyo po ba, si Elisha daw po, meron siyang hunger and thirst. Alam niyo kung bakit? Merong tinawag na 100 prophets. Ayun po yung mga kumakausap kay Elisha na, alam ba yung master mo, aalis na yan? Pero si Elisha lang nanatili na lumapit doon. Minsan nga daw tayo, di ba? Kapag daw alam natin na ito man of God talaga to, di ba? Kumari yung tinuturo nga sa atin na revival na, nandun ka pa sa taas, di ka pa nababa, di ba? Samantalang dapat, nagmamadali ka na. Pati yung sa unahan nga po, di ba? Yung sinasabing na dapat kapag gusto mo ma-receive yung anointing, tagamupo ka dyan sa unahan, nagmamadali ka pa dapat talaga, di ba? Tsaka talagang excite ka. Ito po yung kwento na kung saan si Elisha lang daw po yung nanatiling talagang sumusunod kay Elijah. Tapos alam naman ng mga propeta na yun, aalis na pala yung master na yun, hindi man lang nila isip na, ay, baka meron siyang i-impart sa akin na anointing, baka may pwedeng ibigay yun sa akin. Pero pero yung mga yun, ay, wala silang ganon na desire. Kundi sabi doon, si Elisha lang po yung merong ganon. Kaya sabi nga, they had no hunger and they had no desire. Kaya sa next po, sabi dyan, hindi po yan O, kundi 0 po yan. Ayan. Kala ko kasi magmumukha siyang 0. Ayan. Sabi dyan, 0 desire, heart, receive nothing from the Lord. Tandaan natin, kung wala kang ka-desire kay Lord, wala ka rin matatanggap sa Kanya. Na alam niyo yung mga taong ramdam na ramdam mo, ay, parang ayaw naman akong kausapin. Ito yung tukod lang, nonchalant lang, di ba? Kapag kasi nag-uusap kami ng mga youth Tapos sa ayun nga, yung parang wala man ng pakaramdam, okay na yan, yung ganun lang. Pero tandaan natin, sabi doon, if you desire more to the Lord, di ba? Ibibigay niya yan sa'yo. Makikita mo, talagang iaanon, tsaka gagamitin ka ng Panginoon. At sabi nga po, if you have this hunger and thirst, God will satisfy your longing. Tandaan po natin yan lahat na lahat yung longing natin, di ba, isasatisfy yon ng Panginoon. At sunod po, sabi nga po dyan, ang anointing ay precious. Kaya nga po sa Matthew 7:6, di ba, sabi dyan, give not that which is holy unto the dogs, neither cast ye your pearls before swine, lest they trample them under their feet, and turn again, and di ko na makita, and rend you. Di ba yung sinasabi nga po dyan na wag daw ibigay ayan, yung mga banal na bagay, di ba, dun sa mga aso, tapos yung perlas nga sa swine, kasi hindi naman nila alam kung ano nga ba yun. Kaya nga, di ba, ang anointing talaga, binibigay yun ni Lord sa alam yun gamitin. Kasi may pagkakataon, di ba, na kung hindi nga alam ng isang tao, ang paggamit sa bagay na yun, ang kapangyarihan na yun, napapahamak lang siya. Naalala niyo yung sinabi kay Catherine Kuhlman, di ba, na sabi niya, Lord, bakit hindi pa nung kabataan niya? Ba't di pa daw siya nung kabataan niya nagkaroon ng ganun, di ba, ng talaga namang yung pag-blow ng or yung talagang pag-boost ng ministry niya, di ba? Anong sabi? Kasi baka hindi niya pa magamit yan sa tama, di ba? Dahil baka lalaro-laruin niya pa yung ng time na yon. At ganoon din po sa atin na ang anointing, alam niyo po, hindi to basta na, it is freely naman talaga na mare-receive natin. Wala naman talaga hindi naman talaga something na sobrang kailangan magsulat ka ng napakaraming abagi noong Maria, o kaya naman talagang kailangan mataas grade mo, kailangan
umakit ka sa 10 bundok bago ma-receive yun, di ba? Pero sinasabi din dito na binibigay lang yun para lang sa mga may gusto. Na kung saan, yung talagang iyak na, Lord, gamitin mo na po ako. Lord, tulungan niyo po ako. Lord, hayaan niyo pong magamit yung buhay ko para sa'yo. Kaya sabi diyan, God will not keep the anointing in the life of a man or a woman that lives delightfully in sin. Na kung saan yung mga taong talagang nanatili pa rin sa kasalanan nila, di ba? Hindi ibibigay ni Lord kasi alam niyang mapapahamak ka lang sa bagay na yon. At if you want that anointing, sabi po talaga dito, ang pinakasikreto is the holiness, to live holy and righteous sa harapan ng Panginoon. At pangatlo naman po, sabi po diyan, ano yung secret ng greater anointing? Sabi diyan, value for souls and kingdom. Ibibigay talaga to ni Lord saan? Sa mga nagba-value, sa mga talagang ang prayer nila, Lord, gamitin niyo po ako sa Africa para ma-sharean yung napakaraming tao doon. Lord, gamitin niyo po ako para talagang ganto, ganyan, di ba? Nasabi doon, para lang yun sa mga may compassion. Na kung saan may heart ka ba para sa Panginoon? May heart ka ba para sa mga tao? Ibigay yun sa'yo ng Panginoon. Pero aanuhin nga daw, di ba, yung power, aanuhin yung fame, yung sinasabi nila, di ba, na aanuhin mo yung karunungan, yung talento mo, pero di naman nagagamit sa Panginoon, di ba? Di ka naman laging available. Pero sinasabi nga po dito, di ba, na kung binavalue mo talaga yung mga, kasi alam natin, bakit ayun yung sinasabi diyan? Kasi alam natin na sinasabi sa Bible, di ba, na kung saan yung tinuturo sa atin na ano daw, yung go ye therefore. Na kung saan sabi nga, di ba, ituro natin yung gospel, i-share yung word of God sa buong mundo nga po. At sabi nga po dito sa 2 Kings, wala dyan. Sige lang, balik mo lang. Ayan yun yung 2 Kings. So, ayan. 2 Kings 5:1-17. Sorry kasi hindi na kayang paramihin. Kakwento ko na lang sa inyo. Ayan, yung kwento natin, ito po yung kay Naaman. Ayan. Naalala niyo si Naaman, ano pong meron siya? Anong sakit niya? Kung nag-Sunday school kayo, ayan, leprosy nga po, di ba? Siya ay may leprous. At sabi nga po, itong si Naaman, may nagsabi na na isang si Bebe, yung maiden, di ba? Sabi yun, may man of God doon sa Israel na kayang pagalingin niyang sakit mo, di ba? Kaya ano pong ginawa niya? Nagpunta siya ngayon doon kay Elisha. Ayan. Kaya po sabi doon, nagpunta siya kay Elisha, tapos nagpunta niya po doon, may mga dala siyang regalo, may mga dala siyang pang palubag loob, hindi joke lang, talagang pangbigay, di ba? Para pang thank you sa kanya, kay Elisha. Tapos, di sinabi pumunta na siya doon, di ba? Para sabihin na may sakit nga siya, ganyan. Tapos ang sinabi lang sa kanya ni Elisha, sige, maglublob siya doon sa ng 7 times sa ilog Jordan. Tapos ano pong sinabi ni Naaman? Di ba? Sabi niya, akala ko naman, ilay hands niya ako. Tapos, ba't nung pa ako lulublob sa may ilog Jordan, ang dami-dami doon. Mas okay pa sa Parpa, tsaka sa Abana. Aba naman talaga. Hindi ako lang. Kaya naisip niya, ba't ganun? Pero sabi nung mga niya, ang tawag doon mga kasama niya, di ba, na sundin niyo na lang po yung pinapagawa, baka naman may mangyari. Kaya ano pong nangyayari? Di ba, nung sinunod niya nga yun, gumaling nga siya. At pagkatapos nang gumaling siya, di dali-dali siyang bumalik kay Elisha at para ibigay nga yung regalo niya, di ba? Pero kaya hindi niya nabigay noong una kasi naiinis siya. Sabi ba naman yan, di pa ako pinag-pray, ganyan. Kaya dire-diretso, di ba, umalis na siya. Pero nang pagbalik niya, binigay niya, meron na siyang thankful heart kasi gumaling na siya. Kaya binibigay niya na yung regalo, di ba? Pero anong sagot ni Elisha sa kanya? Sabi niya, as the Lord lives, I will not receive something from anyone. Na hindi niya tatanggapin yung kahit ano. Kaya itong si Gehazi, ayan, na nasa gilid, sige pakilabas na po dyan, itong si Gehazi na nasa gilid, naisip niya na, ano ba naman yan yung amo ko, regalo na ngayon, ayaw niyo pang tanggapin. Kailangan may gawin talaga akong paraan. Hindi pwedeng di namin niya makuha, uwi niya lang yun dun sa lugar nila, sayang naman yun. Kaya alam niyo po ang ginawa niya nung paglabas nila Naaman, di ba, nasa biyahe na sila, hinabol niya yun. At meron siyang instruction na sinabi, iwan daw yung regalo sa lugar na yun at pinuntahan niya ngayon. At alam niyo ba, bumalik siya kay Elisha at sabi sa kanya saan siya galing. At sabi ni Elisha sa kanya, my soul is with you. Alam ko kung ano ang ginawa mo. Kaya sabi niya, yung sakit ni Naaman, mapupunta yun sa'yo. Ano pong sinasabi diyan? Ayan po nakalagay. Sabi diyan, Elisha wanted soul, but Gehazi want the money. Madalas po, bakit nami-misinterpret ang mga Kristiyano? Di ba pa nag-share sa mga bus? Hindi kasi ako nag-share. Joke lang. Pag may mga nag-share sa bus, sa mga paligid natin, di ba, sa kalsada, di ba,
bakit nai-interpret? Lagi sinasabi ng mga tao, di ba? Naku, pera-pera lang yun. Kasi after mag-share, ay, ano bang, offering po tayo, pagkapalain tayo. Totoo naman yung sinasabi doon, di ba, na pagkapalain talaga ang mga nagbibigay. Pero kaso, hindi pa kasi sila Kristiyano. Kaya sinasabi nga rin dito na tayong mga Kristiyano, di ba, tayong mga lingkod ng Diyos, ipakita natin sa kanila, katulad nung tapang na sinabi ni Elisha, di ba, si Lord ang mag-sustain sa akin, walang magbibigay sa akin ng kahit ano. Narinig niyo yung ganong testamento? Si Abraham, sinabi niya rin po yun, di ba, kay Melchizedek. Kaya ang galing, kasi alam natin na si Lord bahala sa akin, bakit hindi ako after sa mga kayamanan na yan. Kaya ibig sabihin, you are after sa mga soul, sa mga kaluluwa, sa mga taong maliligtas, para sa Panginoon. Kaya nga po, pakinext na po, wag na yung verse na yon. Ayan. Sunod po, sabi diyan, the anointing is not for money. Tandaan po natin, but for soul to win. Ito po ang tayong mga Kristiyano, hindi po tayo dito nagpapayaman lang, di ba? Yung mga kina-question ng mga tao na baka si pastor, binubulsa lang yung pastor nun, baka binubulsa niya lang yung mga pera, di ba, ng mga tao. Kundi hindi tungkol doon, kundi nakikita natin, di ba, na tungkol ito sa business ng Diyos, di ba, na kung saan para ibahagi ang salita ng Diyos. At the same time, di ba, alam naman natin na baka na ma-misinterpret din naman natin, di ba, na ang Diyos, nagpapayaman naman talaga siya. Kaya sa Kanya tayo umasa, di ba po? At sunod po, at saka kasi marami nga pong ganun, di ba, yung nakabuo na ng kulto, di ba? Yung naniwala na sa Kanya. Tapos, ang dami-dami na. Nagkaroon na nga sila ng syudad, di ba? Tapos, lahat ng kayamanan nila, binigay na nila dun sa tao na yun. Akala kasi nila, ayun daw yung Son of God, di ba? Pero, ano sila? Nakilala ngayon, sumikat ngayon, di ba? Pero mali yung ginagawa niya. Kasi alam niyang hindi ganon ang pinapagawa ng Panginoon. Tsaka lahat tayo, pag-usulitan natin yan sa Lord, sa end nga po ng buhay natin. At pang-apat, sabi po diyan, ito po ang totoong focus. Sa Elisha po ang totoong focus. Focus na. Ayan. Na kung saan sabi doon, anong ginawa niya? Hindi siya nagpadala sa mga sinasabi ng mga tao doon na aalis na yung master mo. Kaysa naman, sana naglugmok na lang siya, di ba? Ay, alis na master ko, wala na akong kasama, ganyan. Iiwan niya na ako. Di ba? Ang ginawa niya po, nag-focus siya na kung saan, ano yung goal niya? Ano yung dapat niyang gawin? Sa atin, di ba, sino yung nagugulo ng focus natin? Di ba yung kaaway? Yung kaaway talaga naman, ito yung pinapagawa sa ni Lord, pero talagang inililis ka niya ng landas, di ba? Pero itong si Elisha, sabi diyan, Elisha was not distracted, nandyan po yan, he focused of what he wanted. Ayan, kaya tayo, ano po ba yung gusto natin? Ano yung goal? Ano yung mission? Ano yung dreams? Ano yung pangarap mo kay Lord? Ay, dun ka mag-focus, dun ka tumingin. Hayaan mong si Lord ang mag-anoint at saka mag-empower sa'yo sa mga gagawin mo nga po. Sabi diyan, his focus is to follow Elisha. He didn't say, di ba, nababay na lang. Hindi siya katulad sino ba yun? Orpa ba yun? Oprah. Winfrey pa na kung saan, yung kay Ruth, di ba, na nagbabayo na, sige, alis na ako, pero si Ruth, di ba, nag-stay. Naalala niyo, si Ruth din yung nagsabi ng, where you go, I go, sayaw muna kayo, tapos, where you stay, I stay, di ba? Kung sino magiging people mo, magiging people ko din sila. Sino magiging Diyos mo, magiging Diyos ko rin sila. Di ba, yung mga ganong bagay. Kasi, ano nangyari kay Ruth doon, di ba, makikita din natin na, blessed din siya ng Panginoon, di ba? Kaya, mapapansin niya sa mga talagang alam yung focus, talagang meron kang kahihinatnan. Tapos kanina nakikinig nga ako nung preaching ni TD Jakes TD. Sabi nga po doon niya na, sabi diyan, pasensya na kayo, nalilito na ako eh. Hindi, pero kasi pinakinggan ko lang yung preaching niya. Ayan, yung sabi niya nga po doon na, tayo meron daw pong meron talagang ina-align sa atin ng Panginoon. Na kung saan, if you are aligned in the will of God, sabi doon, nagte-tremble na, tsaka talaga naman yung kaaway, hirap, talagang, talagang nagdo-double time na yan para yung ilayo ka nga daw dun sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, di ba, daw yung pinakaayaw ng kaaway na pinag-pray natin na, Lord, let your will be done. Pero dahil iinisin natin yung kaaway, Lord, let your will be done sa buhay natin. Kayaan natin na mangyari ang kalooban ni Lord kasi ayun ang focus natin. Kaya nga po, sabi dito, sa buhay ni Elisha, sabi dyan, what do you see? Ayan, if you see what you want, then you will have it. Hindi lang to, positive lang tayo guys ha. O ito, makukuha mo rin yan, positive lang. Hindi lang ganun, kasi alam nating may verse yung Mark 11:24. Sabi dyan, therefore I say unto you, what things soever you desire, ano man ang nais mo,
When ye pray, pag pinag-pray mo yan, naniwala ka na matatanggap mo yan, ano sabi? Nasa iyo na yan. Tanggap mo na yan, na-receive mo na yung bagay na yan. Kaya ayun po yung sinasabi diyan. Kaya next na po tayo, ayan po yung sa buhay ni Elisha. Ito naman, sabi diyan sa pangalawa, who needs the anointing? Sino naman ang may kailangan? Una po, ayan po sila. We need the anointing of the Spirit for everything that God has called us to do as we serve Him. Alam niyo po, mahirap talagang maglingkod sa Panginoon kung puro ka lang focus sa tao. Mahirap talagang maglingkod sa Panginoon kung talagang ang inisip mo lang ay magiging bida ako dito, Jollibee ako ngayon dito kapag ganun. Talagang mawawala ka. Pero kung ang focus mo talaga, maglingkod sa Panginoon, alam niyo po ba, talagang kung kay Lord yan, i-anoint ka niyan. Kahit naman talaga pagtripan ka ng mga tao sa paligid mo, kahit talagang pahirapan ka nila, di ba? Pero alam mo kasi na ang banal na spirito, ang Diyos mismo ang tumawag sa'yo, kaya tutulungan ka ng banal na spirito. Alam niyo po, mahirap talagang kumilos o maglingkod. Mahirap na tumagal kung paplastikin mo lang yung paglilingkod mo. Pero kung talagang umaasa ka sa Panginoon, talagang mananatili ka dyan, mag-i-stay ka at mag-i-stay. Sabi nga dyan, we need the anointing for every act of service. Diba? Kailangan mo ng anointing. Oo, magaling kang sumayaw, magaling kang tumugtog, pero ano pong tawag kapag kapag tumugtog ka lang dyan pero wala namang anointing? Eh di nag-perform, performer ka lang. Ano pong tawag sa mga preacher kapag walang anointing? Eh di mga lang sila, public speaker, o kaya naman po kung na-encourage kayo or na-inspire kayo, eh di inspirational sila ng mga speaker. Di ba? Pero ang anointing, ito po yung magta-touch ng mga puso natin. Magabago ng mga buhay natin na kung saan alam natin na there's something sa sinabi niya, sa ginawa nila, sa kinanta namin kanina, sa paglilid ng worship leader, na alam kong may kailangan akong baguhin. At sabi rin po dito, sino pang may kailangan? Those who preach and teach the Word of God. Kailangan kasi ang hirap po talagang magturo kung sarili mo lang nakakayanan. Kasi ulit-ulit lang yon, tapos feeling mo walang nangyayari. Pero kung nandun yung anointing ni Lord, kahit napakasimpleng salita, di ba? Minsan nga yung sinasabi sa atin na kahit John 3:16 lang i-share mo sa kanila, pero kung full of compassion yan, kung full yan ng Holy Spirit, di ba? Talagang yung mga tao sa paligid mo, mag-iiyakan na agad sila. Kasi alam nilang there's something na ginawa. May sinasabi talaga ang Diyos sa kanila na baguhin, ayusin nila yung buhay nila. At sunod po, sabi dyan, in sharing the gospel for preaching. At sunod po, dito tayo sa unanointed life. Ayan, syempre, sabi nga po, who needs the anointing? Lahat po ng mga yon. Kaya ngayon, kailangan po ng anointed na pamumuhay. Sabi po dyan, ayan po yung sabi. Wala yung last. Ayun yung next, pakibalik pala, ito pa yung for, sige, isa pa. Ayan, yung for parenting. Sa mga magulang nga daw po, 'di ba? Sa mga nag-aalaga ng mga anak. Kasi ang katotohanan, 'di ba? Bakit mo kailangan 'yan? Kaya dapat yung mga nanay at mga tatay natin dito sila eh. Joke lang. Kasi po, bakit nila natin 'yan kailangan? Kasi ang hirap magpalaki ng anak, 'di ba? Ang hirap talaga naman. Joke lang, wala pa pala akong anak. Pero sabi nga po, 'di ba? Bakit mahirap? Kasi kung wala yung tulong ng Holy Spirit, di mo alam paano yung palakihin. Baka pa ba yan? Mamaya si Isaiah, di ba, iniwan na lang ni Say dyan. Sabi, balang, kain na yan. Kain lang siyang biscuit dyan, di ba? Pero hindi. Kailangan ng anointing kasi para i-lead ka ni Lord, i-guide ka niya anong dapat gawin. At dahil dun sa anointing, sa help ng Panginoon sa'yo, di ba, makikita mo yung bata niya na nag-grow siya ng maayos talaga. Tsaka kagamit-gamit para kay Lord. Kaya kayong mga magulang, you need anointing. Lahat po tayo. Next po, ayan, doon na tayo sa unanointed life. Ayan, sabi nga po dito sa unanointed life, next nga po, unanointed life is the foundation for all of our message. Ito po talaga yon. Preparation and delivery. Preparation of our message is essential. Alam niyo po na sa lahat nga po ng mga ginagawa natin, di ba, tandaan natin na kailangan po natin ang tulong ng Panginoon. Kailangan natin ang anointing ni Lord para po ma-deliver natin ang maayos yung mga dapat nating i-deliver, di ba? Sa Shopee, hindi joke lang, sa pag-share ng Word of God, yung mga paglilingkod natin kay Lord, di ba? Kaya sabi nga po dito, si Ezra nga po, sabi diyan, talagang sinet niya na yung puso niya para kay Lord. Sabi diyan, he was intentional about studying the law of God. Di ba? Naalala niyo na itong si Ezra, di ba?
binasa niya pa nga yung yung Bible, 'di ba, sa mga tao. Isa siyang scribe, 'di ba? Kaya ibig sabihin po, dapat tayo, kung gusto niyo talaga ng anointing, 'di ba? Dapat you have an intentional heart. Talagang intention mo naman talagang makilala si Lord, meron kang talagang desire. At sabi diyan, then teaching is statutes, sabi diyan, and rules in Israel. 'Di ba? Kaya ang ginawa niya, tinuro niya 'yun sa kanila. At sabi doon, he set his heart to knowing it himself first. Kaya lahat tayo, 'di ba, sa mga nagle-lead sa lahat ng mga, kung alam mo ikaw yung Kristiyano diyan, 'di ba, sa paaralan nyo, sa trabaho nyo, 'di ba? Talagang kailangan mayroon ka munang personal na meron kang personal na pagkausap sa Panginoon, 'di ba? Nang sa gayon, 'di ba, pag nag-share ka, nagsalita ka sa mga taong 'yon, 'di ba? Talaga namang hindi mo pa sila sinasabi magsimba na, talagang sisimba na agad sila. Kaya sabi doon, meron siyang personal na dealing sa Panginoon. To do it, to live it out, to have a life message, and then to proclaim it. Ano po yun? Yun yung mga meron siya sa buhay niya. Kaya nga po sabi sa Psalms 39:3, sabi diyan, my heart grew hot within me, and as I meditated, the fire burned. Then I spoke with my tongue. So yun po yung mga taong talaga naman na anointed yung buhay. Di ba? Talaga namang sa buhay niya, kitang-kita mo talagang nangungusap, tsaka talagang nagli-lead si Lord sa buhay niya. Ayun po yung una, anointed life. Pangalawa naman po, sa who needs an anointing, ito naman po tayo, ito po, anointed lips. Ito talaga, ilang beses na po sa atin itong itinuro, di ba? Yung tinuro na yung talagang, yung pagkasalita natin, don't say bad words, di ba? Yung mga ganun, yung huwag ka nang mag-curse, huwag kang mag-negative, huwag kang yung mga maling salita, di ba? Sa lahat ng yon. Kasi kailangan talaga na magkaroon nga po tayo ng anointed na lips. Di ba sa Isaiah, ano pong ginawa sa kanya? Nilagyan siya, di ba, ng talaga namang mainit na charcoal, di ba? Para daw nung nailagay yun sa kanya, di ba, naisip niya na, sabi niya, yung sabi niya, woe is me, di ba? Nakakahiya daw siya na meron siyang maruming bibig o yung pamumuhay nga daw na hindi karapat-dapat nga po sa Panginoon. Kaya nga po sabi dito, tandaan natin na sa yung, paki-next na nga po. Ayan po yun. Sabi kasi diyan, bakit kailangan natin ng anointed na lips? Sabi diyan, God grant that we have not only an anointed life, not only anointed but anointed lips, that we might give powerful proclamations, whether one-on-one, small group, or from the pulpit. Kasi sinasabi nga po dito, di ba, na ang mga lingkod ng Diyos, di ba, tayong lahat, ano po yung ginagamit natin to share the word of God? Yes, even our lives, di ba, na nakikita pa lang sa buhay niya na talagang Kristiyano siya. Pero, sa pagkasalita mo rin, kasi yung sinasabi nga po sa Hebrews ba yun, na kung walang magtuturo, sino ang magtuturo sa kanila? Paano nila malalaman, di ba? Kaya yung bibig na to, kailangan talagang mapuno yan ng yung sinasabi nga, namumutawi yung salita ng Diyos diyan sa bibig na yan. Talaga namang out of the abundance of the heart, the mouth speaks, di ba? Na kung saan, dahil punong-puno yung puso mo ng Word of God, na sabi mo yung patungkol sa Panginoon. Word of God din ang lumalabas sa bibig na yan. Kaya nga, kasi kailangan mo yan, para natin lahat, para iproklama ang salita ng Diyos. At sunod po, sabi sa number 1, we must cultivate and communicate a reverential awe for the Word of God. Natandaan natin na dapat talaga tayo mismo, talaga naman na alam mo, talaga namang nag-dig deeper ka sa Word of God. Ikaw mismo, inaral mo yon, ikaw mismo, personal, di ba? Nalaman mo yung mga sinasabi ng Panginoon. Hindi na lang yung lagi mo narinig ko, sabi ng pastor na ganito, sabi ng ganyan. Kundi ikaw, masasabi mo talagang, it is written. Tapos sasabi pa talaga yung verse at saka yung book, di ba? At sabi nga kasi dito, di ba, tandaan natin na dapat nagkaroon nga daw po tayo ng yung awesome responsibility. Ayan, alalahanin niyo yung bagay ito na dapat kung ikaw ay Kristiyano, meron kang, tandaan mo, ikaw ay responsable sa bagay na to. Kung ikaw ay Kristiyano, bakit kailangan magkaroon ng anointed lips? Kasi alam mo yung buhay mo, titingnan nyo ng iba. At kailangan yung ginagawa mo, lagi mo tatandaan na, hindi sabi dyan, awesome responsibility, it is to hold God's word in my hands, to handle the word of God, and to speak the word of God into other people's lives. Na kung saan, di ba, na talagang responsibility mo yan. Yung lagi yung tinuturo sa amin dati na kapag yung katabi mo, accountable ka dyan. Hindi kaya nga yung sinasabi na kapag yan, di yan napunta ng langit, di ba, tatanungin ka ni Lord dyan.
yung kaibigan nyo, kapitbahay, o lalo na kung close mo nga yun, di ba, yung magulang natin, di ba, pamilya natin. Kaya tandaan natin na dapat responsibility natin sila. Kaya the way you talk, the way you move, di ba, talagang kailangan yung talagang si Holy Spirit yung kumikilos sa buhay natin. Ang totoo, mahirap daw, mahirap nga po yun, pero sa tulong ng Banal na Espiritu, dumadali ang lahat ng bagay. Pangalawa, sabi po dito, we need to confidently trust the power of God's Word, the power of the truth. Tandaan natin, saan ka magtitiwala? Sa Word of God. Doon ba sa katabi mo, ay sabi ni Kuya Gab, never give up. Ayan, pwede naman yun, pwede naman na-encourage ka, di ba? Pero kailangan, alam mo din yung Word of God. Paano kung wala ang Word of Gab? Di ba? Kailangan meron kang Word of God. Hindi, joke lang po. Narinig ko lang. Tapos, kaya tandaan natin na, di ba, kailangan, yan naman na ba? Ay, joke lang. Nang away. Joke lang po, peace. Ayan, kaya sabi po dito kasi, di ba, sa John 6:63, sabi diyan, the words that I have spoken to you are spirit and life. Kaya yung sabihin nga po, di ba, yung Bible, buhay to. Di ba? Yung sinasabi nga rin na two-edged sword yan, di ba? Na kung saan talaga namang sinabi mo yan sa puso ng tao na yan, di ba? Talaga namang titimo yan, tsaka makakapagbago ng buhay niya. Kaya kailangan, we must know the Word of God. Next po, pangatlo, sabi po dyan, if we would have anointed lips, we must constant, tuloy. Sabi dyan, talaga naman, straight yan, no? Tuloy-tuloy. Unendingly, consciously, intentionally be pointing people to Christ and His cross. Kasi every time na nagsasalita yung bibig na yan, anong sinasabi niyan? Negative ba? Every time na nagsasabi yung bibig na yan, nagdi-destroy ba yan? Hindi. Sabi po dyan, yun intentionally nga eh. Kaya nga ibig sabihin, yung sinasabi di ba ni Pastor na, kapag kumakanta kayo, sige, lakasan yun. Yung mga unbeliever dyan, para maligtas sila, di ba? Yung mga ganun, may mga pagkakataon na kapag nasa classroom, di ba? Bakit ang ingay-ingay ng babae niyan? Kuwari ka ba nag-share nga ako, di ba, sa campus, kahit napapatingin na yung mga teacher, wala ko pa kayo, bahala sila dyan. Basta marinig niyo ang Word of God. Yung mga ganun. Pero dun lang yun. Pero pag nagkukwento ang sarili kong buhay, di ko talaga yun, hirap na hirap talaga. Kaya thank you kay Lord sa pag-empowerment basta ng Holy Spirit nga. Kaya pag alam nga po natin na talagang, kasi marinig yun ng mga tao. Kaya talaga naman, sabihin mo na yung mga bagay na kung saan kailangan nila marinig, tsaka encouragement, at tsaka Word of God, mismo talaga. Kaya sabi nga po dito, all of Scripture points to Jesus. Ayan, sabi dyan ni Paul, what we proclaim is not ourselves, hindi tayo, but Jesus Christ as Lord, with ourselves as your servant. Sabi niya pa dyan, I determine not to know anything among you except Jesus Christ, diba? Hindi niya na kailangan malaman kahit anong meron pa sa inyo, pero si Jesus, diba? Yung lagi natin sinasabi na, kahit di na ako makilala ng tao, basta makilala si Jesus. Naman talaga mahalaga. Sabi dyan, Jesus Christ and Him crucified. He is the power of God to salvation, to sanctification, to redemption. He is the beginning and the end, the Alpha and the Omega, and everything in between, and from first to last. Na kung saan, ayun ang Panginoon. Kaya nakita natin sa lahat ng Scripture, pinopoint si Jesus. Kaya sa buhay natin, kung ikaw ay Kristiyano, i-point din natin si Jesus. Para nang sa gayon, di ba, maraming tao makakilala sa Kanya. Pang-apat po, if we would have anointed lips, we must communicate with fervency, earnestness, and conviction. Sa lahat ng mga pagkasalita natin naman talaga, di ba? Talagang si Lord naman talaga. Yung talagang, ikaw talagang you desire na kung saan na yung mga tao talaga makilala nila ang Panginoon. At kahit nga daw yung conviction, di ba? Na kung saan, kahit ikaw mismo, di ba? Kailangan hindi kayong Kristiyano na palaro-laro. Hindi kayong Kristiyano ako sa church, pero sa bahay, hindi. Sa school, hindi. Kundi sabi diyan, in all you do, di ba? Kaya yung lips na yan, yung mga labi na yan, ipalinis natin sa Panginoon. Kaya sabi, di ba, if anyone speaks, he should do it as one speaking the very words of God. Yan, kung magsasalita ka man, sabihin mga salita ng Diyos. Knowing therefore the terror of the Lord, sabi diyan, sinabi ni Paul, di ba, we persuade men, for the love of Christ compels us, we implore you in Christ's behalf. Lagi niya yung sinasabi, di ba, na sa tulong ng Panginoon in Christ's behalf, di ba? Tsaka lagi niya talagang ipinapakilala si Lord dun sa mga tao. At sunod pa, panlima, God calls us to confront the hearts and the wills of our hearers. Ayan, bakit ka magkakailangan magkaroon ng anointed na lips? Kasi ikaw,
tinawag ka talaga ni Lord na mag-proclaim ng salita niya. Kaya kailangan, di ba, na talaga naman na makita talaga ng mga tao na itong taong to, may puso to, talagang mahal ako ng taong to. Itong taong to, talagang gusto niya talagang makilala ko ang Panginoon. Kasi ganun siya kumilos, tsaka ganun siya magsalita sa akin. Kaya sabi nga po diyan, the goal is transformation. Di ba ang Bible, hindi lang siya books of information, but it is a book of transformation. It changed the lives of everyone. Lahat ng makakabasa at talagang makakasaksi ng katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya tandaan po natin na kapag nagsalita ka, kung alam mo may sinasabi ang Holy Spirit sa'yo, sabihin mo na sa Kanya, di ba? Kung it is whether correction ba yun, kailangan niya ba ng encouragement, kailangan niya ba ng love, di ba? Sabihin mo yun sa Kanya, kasi alam mo, di ba, na alam ng Diyos at alam mo kung paano, alam ni Lord kung paano siya kikilos sa buhay mo. Kaya nga, sabi dito, the New Testament, sabi dyan, yung nagsalita nga po si Peter, kasi nakita ko si Peter, di ba? Ano nangyari? Sabi doon, they were pricked in their heart. Talaga naman, yung puso talaga nila, na talagang, na parang, grabe, ganito pala kami. Yung mga pag-ganon talaga, yung parang mapapasisi, mapapabago ng buhay, yung ganon. At kahit, di ba, itong si Stephen, ano nangyari, nung habang nagsasalita siya, sinasabi niya lang yung kwento nung mula umpisa hanggang huli, di ba, nung sa Bible. Pero talaga nang habang binabasa ko rin yun, di ba, talagang nakakaano naman talaga ng puso, na ganito pala yung ginawa ni Lord, di ba, sa atin. Tapos, ganun lang natin siya baliwalain. At sabi nga po kasi ni Oswald Chamber, sabi diyan, what the world needs is not a little bit of love. Hindi lang daw po love, but a surgical operation. Ang katotohanan, kailangan kasi ng mga puso na yan na ayusin talaga. Hindi yung alam mo nang nasa kasalanan ay mahal ka ni Lord, sige pagpatuloy mo lang. Ganun ba yon? Hindi. Kundi dapat sabihin mo kung ano yung tama na dapat baguhin sa buhay niya. Sabi yan, di ba? The calling of a New Testament workers is uncover sin and to reveal Jesus Christ. Anong sabi? Talaga naman, habang nagsasalita sila, di ba? Sila John the Baptist, sila Peter, di ba? Ano lagi na sinasabi? Repent, di ba? Sabi dyan, and be baptized. Sabi kasi, di ba? Sabi nga, dahil malapit na yung day ni Lord na, malapit na dumating ang Panginoon. At sabi dyan, we have to prove straight down as deeply as God has proved us. Na kung si Lord, di ba, talaga namang meron siyang ginawa sa atin, ganun din yung gawin natin sa iba. Sabi yan, to be keen in sensing the scriptures. Meron kang sinasabi nga na dapat magkaroon tayo ng sensitive na heart, di ba, yung spirit na talaga namang pag may ginawa ka, alam mong kailangan ayusin mo yon. At sabi rin po dito, which bring the truth straight home and to apply them fearlessly. Na kapag uwi nila, dahil sinabi mo yun sa kanila, di ba? Meron silang something na gagawin, babaguhin sa mga buhay nila. At pang-anim, sabi po dyan, bakit mo kailangan natin lahat ng anointed na lips? Kasi it is a call for a response. Na alam natin na merong nakikinig. Alalahanin niyo po yan, every time na nagsasalita ka, tandaan po natin na ang salita ng Diyos, di ba? Hindi po yan, lalabas lang at marinig ng mga tao, kundi sabi doon, may something sa puso nila na ginagawa ang Panginoon. Kaya nga ako talaga, kahit hindi, parang may mga pagkakataon na nade-discourage ako kasi di nagsimba yung iba, parang wala kuwari sa time nga nila Jess, di ba? Na parang ang dami niyang classmate nando, si ata silang nakikiragroup ko pag-uwian, pero siya lang talaga nag-stay. Pero okay na yun, at least meron kahit isa. Pero sabi nga, di ba, lagi kong naisip na yung salita ng Diyos, hindi naman to sayang Tapos parang nung kailan may bata na nag-chat sa akin, sabi niya, Grace, magsimba ka na po ulit. Ay, backslider pa na ako. Sabi niya, namimiss ko na po yung turo, tsaka namimiss na po kita. Nung inano ko siya, parang in-stalk ko, inanap ko, ay, taga-NHA pala. Tapos, nakita, taga-NHA, yung kapitbahay lang namin dun sa NHA, si Kian. Tapos, chinat niya nga ako. Kaya na-touch naman ako na, ay, buti pala, naalala niya pa yung mga turo dati. Kaya parang, dito naisip ko na, kaya pala, kailangan talaga mag-share kasi yung bata nga yun, naalala niya pa yun Pero sabi ko sa kanya, pero nasa church pa din ako Ginanon ko siya. Tsaka sabi ko, makilig siya kay Teacher Kyla, ganon. Kasi nakita ko may ID nga din sila. Kaya yun, basta nakakatuwa yung ganong bagay, di ba? Kaya tandaan natin na talagang sa mga ginagawa natin, meron talagang response sa mga tao na yan. Meron dyan. Di man lahat, pero praise God, kasi meron. At next po, sabi po dyan, every time we are exposed to the truth of God's Word,
personal response is required. At kahit ikaw mismo, di ba, habang binabasa mo yun, talaga ikaw naman din talaga, tayo mismo personally, nababago talaga. Dahil exposed ka sa salita ng Diyos, talagang natatanggal lahat ng mga dapat alisin sa buhay mo. At sunod po, pang-7, sabi po dyan, consciously seek and rely on the power of the Holy Spirit, na kung saan sasabihin mo, cry out to God, at sabihin mo kay Lord, God, please give me a fresh oil. Na kung saan nasabi niya na ba yun kay Lord, na Lord, i-anoint niyo po ako, Lord, tulungan niyo po ako kasi magtuturo po ako. Yung mga ganong bagay, ano pa rin ba yun sa inyo? Totoo pa rin ba yun sa inyo? O nung mga umpisa lang? Pero habang tumatagal, ay, normal na lang, may practice kami, Sabado daw, ay, punta sa ganito, ganyan-ganyan. O talagang bago ka talaga lumabas ng bahay niyo, talagang humingi ka ng tulong kay Lord na, Lord, meron po kaming gagawin ngayon. Tulungan niyo po ako at ikaw po ang mag-lead sa akin. Kasi sabi po dito, there is little room left for the mysterious, supernatural, fresh work, and ministry of the Holy Spirit. Alam niyo po, bakit sinabi niyang little room left? Kasi marami na mga tao, they are working, they are doing, ay para to kay Lord. Pero ang totoo, hindi naman talaga. Minsan sinasabi natin, para to kay Lord, sa loob-loob mo ba, hindi ka ba na-convict na, totoo ba para kay Lord? Bakit di naman ako nagsisimba? Bakit di naman ako nag-pray kanina? Pero ay para po kay Lord itong ginagawa ko. Di ba yung mga ganong bagay? Lagi nating alalahanin na sana wag itong maging normal sa'yo. Naisipin nyo pa rin na totoo yung sinasabi sa atin tsaka tinuturo sa atin na kapag tatayo ka dyan, maglilingkod ka, talagang unahin mo muna yung para kay Lord. Talagang first talaga si Lord. Talagang sabihin mo, Lord, kausapin mo si Lord personally. Lord, sino mga pupuntahan ko? Ano yung mga gagawin ko? Ano pong tuturo niyo po sa akin sa bagay na to? Si Kyla kapag nakakausap ko siya, parang minsan natatouch ako sa kanya na parang lalabas lang siya, punta na siyang biyason, tapos sabihin niya, lagi siya nagsasabi na, Lord, sino pong taong kakausapin? Tapos binibigyan siya ni Lord ng tao na makakausap niya. Na parang, praise God, kasi may ganun akong narinig na hindi ko pa naman narinig sa iba. Ewan ko lang kung dahil di ko lang sila nakausap. Pero di ba yung mga ganung bagay na talaga namang si Lord kasi yung nangungusap sa'yo, talagang may gagawin po si Lord. Kaya wag natin, sanang yung sabi nga doon, hindi mo mailalagay si Lord sa isang box lang. Talagang kung gagamitin ka talaga ni Lord dahil humingi ka ng tulong sa Kanya, gagamitin ka talaga niya. At sabi doon, for all yun. At sabi po dyan, the Spirit is as the wind that moves as it will. You cannot put Him in a box. Ayan po yung sabi kanina. We need to cry out to God for this fresh oil, for the power of the Holy Spirit, because the power is not in the words that we speak. Nasaan po ang kapangyarihan? Wala sa sinasabi mo. It is not in our natural eloquence, kahit gaano kakagaling magsalita. It is not in our impressive, na kahit talaga naman nakaka-impress yan, napakapogi, napakaganda na nasa harapan, wala daw po yun doon. Sabi diyan, or contemporary methods. Sabi diyan, it is not by our, sabi po sa last, yung Zechariah 4:6, might, it is not by our power. It is by the Holy Spirit of God, says the Lord of hosts. Kaya tandaan natin, laging sa tulong ng banal na Spirito sa mga buhay natin. Di mo yun kaya kung ikaw lang, di natin yun kaya kung tayo lang. Kailangan natin ng tulong ni Lord. At sabi nga po dito, God in His mysterious, gracious, wonderful, marvelous ways steered over the earth and spoke into being this world from that dark, sabi diyan, darkness, formless, void. He spoke and it was. Di ba yung anong sinabi ni Sai kanina? Sabi niya doon, di ba? And God said, and it was complete. Ayun po yung sabihin nun. At sabi niya, He brought life and light. And so He does today as we offer ourselves. He fills us, He anoints us, tandaan niyo po yan, He enables us, He empowers us to go out and be an instrument of life. Na kung saan nagamitin ka ni Lord para sa ikaluluwalhati ni Lord. At last na lang po, ano ang purpose ng anointing? Ang purpose ng anointing, mabilis na lang po yan. Paki-next na nga po, ayan yung pinaka-verse. Anong sabi ni Jesus? The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set liberty them are bruised. At sabi sa pinakasala sa 19, meron po yung nasa unahan, pero yun ang lagay. Sabi niyan, to proclaim the year of the Lord's favor. Ayun talaga ang purpose
ng anointing. Bakit kaya anoint ni Lord? Para i-preach mo ang word of God, para pagalingin naman yung mga sakit, para palayain ang mga na-oppress, di ba? At sabi doon, lahat yan, sabi nga, ayan, to enable you to preach the good news effectively. Hindi lang sinabing to preach the good news, di ba? That's why we have a prayer, di ba, na Lord, use us mightily and effectively, efficient, effective, di ba, para sa Panginoon. Na kung saan, kasi alam natin na hindi lang to basta, hindi lang tayo nakatayo dito para lang, para marinig yun, ma-amaze kayo sa sinasabi. Kundi sabi doon, para mabago yung buhay natin. Sabi niyan, to make you a spirit-filled messenger. Na bakit tayo i-anoint ni Lord? Para maging spirit-filled. Lahat ng mga di mo kayang gawin, magagawa mo through the help of the Holy Spirit. You are anointed by the Holy Spirit to bring recovery of sight for the blind. Sabi nga dyan, hindi lang ng physical, kundi spiritual. Kasi madalas atin, akala natin, nakikita natin ang lahat. Sa sobrang ang dami natin nakikita, ang papangit na nakikita natin, di ba? Yung mga sinasabi, natawa sila sa papangit na, naalala ko yung kay Justin, ba't ganyan itsura nyo? Hindi, pero totoo naman, di ba, na yung sinasabi nga na sa dami natin nakikita sa physical, di ba, hindi na natin nakita yung beauty ni Lord. Di ba? Kaya ito yung tinuturo sa atin na kailangan maging ma-open yung spiritual eyes natin nang sige makita natin yung goodness ni Lord. Okay po? At sunod, pangatlo, you are anointed to release the oppressed. Diba? Yung mga sinasaliban ng masamang spirito, yung kailangan deliverance, diba? Talaga naman, hindi sila para sa demonyo, kundi sila ay para sa Diyos. Kaya kailangan makilala nila ang totoong magpapalaya sa kanila. At panlima, you are anointed by God through the Holy Spirit to proclaim the year of the Lord's favor. Kaya tayo, lagi natin pinag-pray, di ba? Ano yung year of the Lord's favor na yon? Ito yung mga blessing ni Lord. Ito naman talaga yung kapag dumating na si Lord, di ba? Talagang lahat ng para sa'yo ay ibibigay niya para sa'yo. Kaya next po, paki-next na po yan, kasi patapos na po tayo. Sabi po sa Acts 10:37 to 38, di ba? You know what has happened throughout Judea. Sabi diyan, beginning in Galilee after the baptism that John preached. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power, and how He went around doing good and healing all who were under the power of the devil because God is with Him. Kaya tayong lahat, di ba, God is with us. Kaya sa katabi mo, di ba, kailangan mo ba yung katabi mo, kaibigan mo, ay mas anointed siya, kaya kailangan ko siya. Sabi doon, God is with us. Ask the Holy Spirit na mag-move sa atin. At sabihin niyo po, ayan, paki-next po, yan. Sabihin niyo po, I am anointed. Ayan. Bakit daw? You're anointed to fulfill your purpose and destiny. Ayan. Kailangan natin ng Holy Spirit o kailangan natin ma-anoint tayo ni Lord para ma-fulfill mo yan. Yung purpose tsaka destiny mo. Pero kung hindi mo hayaang kumilos si Lord sa'yo, di mo ma-fulfill yan. Kaya kailangan natin yun. You are anointed to minister God's power to others. Ayan. You are anointed to experience God's favor. Ayan yung mga marireceive natin. And you're anointed with God's hedge of protection. At last, you're anointed as distinctly sealed saint. Diba? Praise God. Diba? Na kung saan, talaga naman, dahil tinawag ka ni Lord, ikaw ay para dyan. Kaya like kung naalala yun na, kung para kay Lord siya, edi para siya kay Lord. Hindi ko na iiyak yan na iyak na, Lord, ingatan niyo po siya. Ganyan. Basta pinag-pray mo na yun kung para kay Lord, para kay Lord. Kasi alam niyo ba, sabi nga ito sa Satan, alam niyo po, gusto niya talaga yung anointing na yun. Once your anointing, ayaw niyang kumikilos ka para sa Panginoon. Talaga namang gusto niya, tamarin ka, mapagod ka, mapuno ka ng mga iniisip na mga negative, makakita ka ng lahat ng mga pangit na bagay sa mundo, nang sa gayon, mawala ka dyan. Mawala ka sa sinasabi ni Lord na ia-anoint ka niya para sa purpose niya. Sabi niyan, He realized how important it is to your spiritual and emotional welfare, so He works to disrupt the Spirit's flow through your life. He wants you to floundering, discontented, confused, and without purpose. Kaya every time, di ba, na parang ganun yung nararamdaman mo, umayos ka sa sarili mo, di ba? Ipakita mong meron kang purpose, may gagawin si Lord sa'yo, tsaka meron si Lord magandang plano sa buhay mo. Huwag mong hayaan na yung mukha mo, lagi nakasimangot na lang, laging lungkot na lungkot, lugmok na lugmok, kala mo napabayaan na. Kundi lagi mong kang tumayo dahil ang meron kang pag-asa sa Panginoon. At sabi nga sa 2 Timothy 1:6, fan into flame the gift of God as you do, the Holy Spirit's anointing will keep you on track. Ano daw po? The Holy Spirit's anointing will keep us on track. Kaya kailangan natin ng
Holy Spirit. Remember, tandaan niyo po yan, you're anointed for victory. At tuwing every time daw po pala na ina-anoint tayo ni Lord, para yun sa victory. Naalala niyo si David, di ba, nung inanoint siya, bata pa lang siya noon, di ba, inanoint siya ni Samuel, di ba? Sabi po doon, yung sinabi nga, di ba, inantay talaga siya. Sabi ni Lord, hindi ako tumitingin sa sa panlabas, kundi sa puso ako tumitingin. Kaya ano pong nangyari, talagang inantay si David, di ba? At si David ba, nung inanoint pa siya, ay, makapangyarihan na ako ang mag-lead sa inyo. Di ganun ba siya? Di ba hindi? Ang nangyari sa kanya, nilid siya ni Lord, naging humble muna siya. Kaya alam nyo, kailan po siya naging king, ang dami niyang pinagdaanan, pero dahil alam niyang inanoint siya ni Lord, meron siyang victorious na life. Kaya every time na talagang ina-anoint tayo ni Lord, kasi inililid niya tayo into a victorious life. Sabi nga, we need God's anointing, for He is able and enable you to do things. Tandaan po natin yan kasi sino ang kikilos sa buhay natin? Tayo ba? Hindi po. Si Holy Spirit. Si Holy Spirit. Kaya sa last na po, sabi nga po dyan, the anointing is given by God. The anointing is the power of God given to accomplish His purpose in the earth. Kaya gusto niyo po ba na ma-accomplish yung plano ni Lord dito sa earth? Sabi doon, ipagamit mo yung buhay mo. Hindi lang maging servant, kundi anointed na servant para kay Lord. Ibig sabihin ng anointed na servant na yon, hindi ka lang parang naglilingkod, hindi ka lang sa trabaho mo lang. Kundi sabi diyan, meron kang something na gagawin na kung saan ang Diyos lang ang may kayang talagang maggumawa ng extraordinary thing sa buhay mo. Meron po akong nabasa sa Facebook. Ay, Facebook nga ba yun? Hindi ko alam kung doon ba. Pero sabi nga doon ng isang businessman, yung mga tao daw po, sabi, meron daw mga ang tawag doon, basta parang ilang tao dyan, group of people, tapos tinanong niya, anong gusto nyo? Bigyan kayo ng trabaho o magkaroon kayo ng business? Ano nyo po, lahat ng mga taong yon ang sinagot nila, trabaho. Pero ano sabi niya? Pero ang katotohanan nga daw po, kung meron kang business, hawak mo oras mo, at sabi niya, oo, it can gives you money, but business gives you a lot of money. Ano pong ibig sabihin nun sa atin? Oo, pwede kang maglingkod. Pero having the anointing of the Lord, sabi po dyan, it gives you a lot. Ibig sabihin, marami kang magagawa. The anointing of God, supernatural manifestation demonstrated through the lives of His people. Ikaw ba ay lingkod ng Diyos? Ikaw ba ay tao ng Diyos? Tinawag ka bang man of God, katulad ni Elisha? Diba? Sabi doon, we need God's anointing. You have the anointing of the Lord Jesus Christ. Ayun lamang po, to God be